Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 21, 2025, Lunes ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 14 verses 5 to 18. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwahing pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon na tinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at panibagong linggo simula ng ating mga araw, lalo na para sa lahat ng mga nagtatrabaho. Ngayong Lunes na ito, nawa ay mas ligtas dahil tayo po ay nakaranas ng bagyong Krising. Marami sa ating mga kababayan ang apektuhan, mga binaha, maraming lugar sa atin, maging dito sa Manila ay lubog sa tubig dahil sa atin din po mga kapabayaan sa mga ginagawa natin. Ganun pa man, magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay mula sa aklat ng Exodo, kung saan ang mga Israelita ay nailikas na o nailabas na sa bayan ng Ehipsyo, pero ngayon ay nagbago ang isip ng Faraon at sila ngayon ay tinutugis para maibalik dahil nag-aalala sila na wala nang magtatrabaho para sa kanila. Hindi na magagawa yung kanilang mga gawain. Pero kung kaya, maintindihan din natin yung takot na nararamdaman ng mga Israelita na para bang doon na sila mamamatay dahil sa galit ng Paraon. Pero muli, pinakita pa rin na sa aklat na ito, sa bahaging ito ng Exodo, na ang Diyos pa rin ang magtatanggol para sa kanila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin,
ang Diyos ang gumabay sa kanila sa kanilang paglalakbay, Diyos din ang magtatanggol sa kanila mula sa mga panganib na dulot ng paghabol sa kanila ng paraon. Kaya nawa, wag din nating kalimutan, no, na manatili tayong manampalataya sa ating Panginoon, no, na hindi tayo pababayaan. Normal naman po yung matakot, makaramdam tayo ng pangamba, pero wag natin hahayaan na mawalan tayo ng pananampalataya at bumalik na lang tayo sa dati nating buhay. Hindi madali at hindi rin naman natatapos, no, yung ating paglalakbay. Malayo pa ang ating lalakarin, malayo pa ang ating ahabulin, no, na para makarating tayo sa isang buhay na ganap, isang buhay na ipinangako sa atin ng Diyos. Manalig lang tayo at patuloy lang tayong kumapit sa Panginoon kahit na sa mga panahon na para bang suko na tayo o wala na tayong magagawa. Lalo na, diyan papasok ang Panginoon. Siya ang gagawa ng mga bagay para sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.